Invincible Divine Sword Kabanata 11. Tungkol sa alikabok ng bakuran ni Hu Xing, ang swordgas niyang Xiaotian ay patuloy na tumusok sa loob ng 9 na araw at tumusok sa kalangitan, na parang sasaksakin niya ang langit palabas ng kuweba. Ang mga estudyante sa Baijian Square, na tumitingin sa napakalakas, lubhang marahas na sword chi, mahirap pigilan ang kanilang mga puso. Karaniwan, ang mga mag-aaral sa kolehiyo ay hindi pangkaraniwan, ngunit ngayon ay tinitingnan nila ang espadachí na tila tumutusok sa mga kuweba sa kalangitan, at ang pagmamalaki sa kanyang puso ay nabigla. Sa oras na ito, ang pangunahing palasyo ng lungsod ng Shenzhen, si Pang Zigang ay pinanood ang sword chi na tumusok sa kalangitan, nagulat, at nananjas, ang Sword Academy ay magiging isang dragon. Dragon. Ang emperador ng Squestworm. Ang hegemon ng langit at lupa. Nagulat din ang mga Panginoon ng pangunahing bahay ng lungsod na nakatayo sa tabi ni Pang Zigang. Ang boring naman. Tiningnan ni Pang Zigang ang mas kamanghamanghang espada, at hindi naiwasang magsalita muli, pagkalipas ng 10 taon, ang anak na ito ay hindi maiiwasang maging unang tao sa aking kaharian ng Shanghai. Ang unang tao ng Shanghai Kingdom. At makalipas ang 10 taon. Nang marinig na ni Rate pa nga ng may-ari ng lungsod na si Pang Zigang siyang Xiaotian. Nagulat ang master ng main house ng Shenzhen City. Ngayong siyang Xiaoti ay 8 taong gulang na, hindi ba't masasabi nitong siyang Xiaotian ay maaaring maging unang tao sa bansang Shanghai? Mahirap para sa mga Panginoon ng lungsod na maniwala. Sa Pharmacist's Temple, tiningnan ni Lin Yuan ang espada ng 9 na araw na espada, at namangha rin. Niliwanagan niya ang 3 espadang bato sa 3 magkakasunod na araw. Ang mga talentong ito ng Kendo ay hindi mailalarawan bilang isang demonyo. Sa taong ito, ang Sword Hall ng Shenzhen College ay natatakot na may isa pang elder. Bulong ni Lin Yuan sa sarili. Si Chen Zihan, na nakatayo sa tabi niya, ay nagulat, at ang kanyang mukha ay hindi kilala. Guro, imposible ito. Upang maging elder sa Sword Hall ng Sword College, dapat kang maliwanagan ng 30 stone sword. Ang Sword Hall ng Shenzhen College ay daan-daang taon na, at walang 6 na matatanda, hindi hihigit sa 5. Dahil napakahirap na maliwanagan ang 30 espadang bato ng Baijian Square. Posible sa mundo. Sinulyapan ni Lin Yuan ang kanyang mga disipulo at sinabi. Noong nakaraan, pakiramdam niya ay namumukod-tangi ang kanyang disipulo, ngunit ngayon kumpara kay Yang Xiaotian, siya ay isang pagkakaiba sa pagitan ni Yingzhou at ng araw. Umiling si Chen Zihan, hindi ako naniniwala na si Yang Xiaotian ay makakapagpapaliwanag ng 30 espadang bato sa taong ito. Bagamat si Yang Xiaotian ay nagpapaliwanag ng 3 espadang bato sa loob ng 3 magkakasunod na araw, ngunit upang sabihin na si Yang Xiaotian ay maaaring magpapaliwanag ng 30 espadang bato sa taong ito, at pagkatapos ay maging ika-6 na elder ng Sword Hall ng Shenzhen College. Hindi pa rin siya makapaniwala. Tumawa si Lin Yuan at walang sinabi. Sa oras na ito, si Yang Xiaotian ay nakatayo sa harap ng 3 espadang bato at pumasok sa isang disyerto na mundo. Sa mundo ng disyerto, patuloy na lumilipad sa mataas na lugar ang sword gas na nabuo ng pinong buhangin. Ang sword method na nakapaloob sa 3 stone sword ay tinatawag na Sword of the Earth. Gayunpaman, sa mga mata ni Yang Xiaotian, ang pinong sun sword gas na ito ay hindi nagsagawa ng sword moves tulad ng 2 stone sword sa harap, ngunit ang lahat ng fine sun sword gas ay nagsimulang magsama. Sa huli, 10,000 sword gas ang nagsanib sa isang malaking sword gas. Ang sword chi na ito ay parang espada ng lupa, na sobrang kapal at malakas. Ito ang espada ng lupa, ang espada ng lupa, isa lang ang daya. Ang trick na ito, nakilala rin bilang Sword of the Earth. Gayunpaman, bagamat mayroon lamang isang panlilinlang ng espada ng lupa, hindi ito mas madaling paliwanagan kaysa sa layang swordsmanship at Hanyu sword method. Nakita ng lahat na ang katawan ni Yang Xiaotian ay gumulong sa lupa, at ang hangin ng espada ay gumulong sa lupa. Makalipas ang 1 oras, unti-unting nawala ang chi ni Shi Jianjian. Ang katawan at sword gas ni Yang Xiaotian ay dahan-dahan ding nawala. Nang imulat ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata, sa parehong 2 araw, madilim ang Baijian Plaza. Nakita ni Yang Xiaotian sina Cheng Beibei, Yang Zong at iba pa sa karamihan. Gayunpaman, sa oras na ito, si Hu Xing ay nasa bakuran pa rin, kaya hindi nakita ni Yang Xiaotian si Hu Xing. Si Lin Yong at Chen Yuan ay lumapit kay Yang Xiaotian ng may pananabik. Tulad kahapon, tinanong ni Chen Yuan si Yang Xiaotian kung mayroon ba siya. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing okay lang. Napagpasyahan na si Yang Xiaotian ay walang magawa pagkatapos, at pagkatapos ang dalawa ay ganap na gumaan.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa titig, umalis si Yang Xiaotian sa Baijian Square. Pagbalik pa lang niya sa pinto ng bahay ay nakita niyang naghihintay na sa kanya ang pharmacist temple na si Lin. Nang makita si Lin Yuan, na aksidente si Yang Xiaotian, dapat bang magmula ang kabilang partido para sa paligsahan ng parmasyutiko? Binabati kita sa pagliliwanag ni Yang Gongzi sa tatlong espadang bato. Nakita ni Lin Yuan si Yang Xiaotian pabalik, at tinuwanan niya ito mula sa malayo. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Tumawa ng suntok si Yang Xiaotian, salamat sa Panginoon ng Lin Dayan. Pagkatapos ay hiniling si Lin Yuan na maupo sa bahay. Inanyayahan si Lin Yuan na pumasok sa bahay, at napakasaya niya, kung gayon, abalahin ang anak. Pumunta ang dalawa sa front hall para maupo, binigay ni Naat at Ali ang superior tea. Humigop si Lin Yuan, biglang damilat ang kanyang mga mata, pagkatapos ay humigop ng isang malaking higop, at pagkatapos ay uminom ng pangatlong pinakamalaking bibig. Pang-apat. Pagkatapos uminom, naramdaman na lamang ni Lin Yuan na comfortable ang kanyang buong katawan. Hindi niya maiwasang itanong kay Yang Xiaotian, Yang Gongzi, iyong spirit tea, hindi ko alam kung aling commercial bank ang bibilhin. Natawa si Yang Xiaotian, ako ang naghanda nito. Hilig ni Lin Dayan ang pag-inom, at aabutin ng 1 libra para makabalik. Mabilis na bumangon si Lin Yuan at niyakap si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa paligsahan ng parmasyutiko. Lord Lin Dayan, makatiyak ka, sasali ako sa oras na iyon. Tumawa si Yang Xiaotian. Dahil ang unang lugar sa paligsahan ng parmasyutiko, hindi posible na lumahok sa pond ng gamot. Ang pangunahing bagay ay nakilahok din si Hu Xing. Dahil sumali si Hu Xing, mas lalo siyang lalahok. Naalala rin niya na mahigit 1 buwan na ang nakalipas, sa harap ng pintuan ng kolehiyo, sinabi ni Hu Xing na wala siyang utak. Nang marinig ang kumpirmasyon ni Yang Xiaotian sa pakikilahok, napakasaya ni Lin Yuan at sinabing, salamat, Young Master Yang. Kung sasali si Young Master Yang, tiyak na magiging kapana-panabik ang kompetisyon ng parmasyutiko na ito. Nakipagkamay si Yang Xiaotian at ngumiti, ako ang dapat magpasalamat sa Palace Master Lin. Sa pagtingin kay Lin Yuan sa kanyang harapan, siya ay naantig at nagtanong, Palace Master Lin, alam mo ba ang tungkol sa banal na apoy? Natigilan si Lin Yuan, at saka ngumiti, may alam akong 1 o 2 bagay tungkol sa banal na apoy. Tumingin siya kay Yang Xiaotian at ngumiti, interesado si Young Master Yang sa banal na apoy. Gayunpaman, ang banal na apoy ay labis na nangingibabaw. Kahit na alam mo kung nasaan ang banal na apoy, walang sino man ang matagumpay na masupol ito. Alam ba ni Palace Master Lin kung nasaan ang banal na apoy? Nag-aalalang tanong ni Yang Xiaotian. Umiling si Lin Yuan at sinabing, hindi ko alam, ngunit may dapat makaalam. Oh! Agad na natuwa si Yang Xiaotian, sino ang tinutukoy ni Lord Lin? Siya si Chen Changqing, ang elder ng Sword Hall ng iyong Divine Sword Academy, at din ang nangungunang master ng iyong Divine Sword Academy. Hindi ito itinago ni Lin Yuan at sinabing, siya ang pinakamaalam tungkol sa Divine Fire, ngunit naiintindihan niya ang Supreme Sword daw sa Sword Hall sa loob ng maraming taon. Hindi madali para sa iyo na makilala siya. Maliban na lang kung maiintindihan mo ang 10 espadang bato. 10 espadang bato. Natigilan si Yang Xiaotian. Tumango si Lin Yuan, ito ang tuntunin ng iyong Divine Sword Academy. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa higit sa 10 espadang bato maaari mong makilala ang 5 elder ng Sword Hall. 10 espadang bato. Tila kailangan kong bilasan ang aking pag-unawa, naisip ni Yang Xiaotian sa kanyang sarili. Kaya kinabukasan, pumunta si Yang Xiaotian sa Academy Book Pavilion para makipagpalitan ng lihim na libro ng maaga. Pagkatapos makipagpalitan ng sekretong libro, dumiretso siya sa 100 Sword Square. Sa oras na ito, madaling araw na, at maraming estudyante sa Divine Sword Academy ang nagsasanay na ng mga espada. Nang makita si Yang Xiaotian na dumiretso sa 100 Sword Square, tumigil silang lahat sa pagsasanay at tuwang-tuwang sumunod sa kanya. Diretso si Yang Xiaotian sa pang-4 na Stone Sword sa 100 Sword Square at nagsimulang maunawaan ang ika-4 na Stone Sword. Hindi nagtagal, ang kahangahangang enerhiya ng espada ay tumagos sa katahimikan ng madaling araw. Hindi nagtagal at naging masikip na ang 100 Sword Square. Makalipas ang 1 oras. Naintindihan ni Yang Xiaotian ang ika-4 na espadang bato. Nang akala ng lahat ay tapos na, dumiretso si Yang Xiaotian sa ika-5 batong espada.
Ipagpapatuloy ba niyang Xiaotian na mauunawaan ang ikalimang batong espada? Nakangiting sabi ng isang estudyante. Sina Lin Yong at Chen Yuan sa karamihan ay nagkatinginan, parehong hindi kapanipaniwala. Dati, nakakaintindi siyang Xiaotian ng isang stone sword sa isang araw, na nakakagulat, pero ngayon kailangan niyang intindihin ang dalawang stone sword sa isang araw. Ito ay higit pa sa kagulat-gulat. Basta, hindi alam ng dalawa kung paano ito ay describe. Ito, magiging okay ba? Nakita ni Chen Yuan siyang Xiaotian na naglalakad patungo sa ikalimang stone sword, at hindi niya maiwasang mag-alala. Naintindihan niyang Xiaotian ang ikaapat na espadang bato, at pagkatapos ay naintindihan niya ang panglima. Natatakot siya na baka maligaw siyang Xiaotian. Nag-aalala rin si Lin Yong. Sa kaguluhan ng karamihan, lumapit siyang Xiaotian sa ikalimang batong espada at direktang naunawaan ang ikalimang batong espada. Napabuntong hininga ang lahat. Hindi nagtagal, ang enerhiya ng espada ay muling sumugod sa langit. Talagang nagtagumpay ito. Isinaaktibo niyang Xiaotian ang sword energy sa sword world ng fifth stone sword, at lahat ay nagulat. Ito, tao pa ba to? Maraming estudyante ang mukhang nataranta. Habang patuloy na naiintindihan niyang Xiaotian ang stone sword nitong mga nakaraang araw, siyang Xiaotian ay halos maladyos na buhay na ngayon sa mata ng maraming estudyante sa Divine Sword Academy. Ang ilang mga estudyante ay tumigil pa sa pagtawag kay Yang Xiaotian sa pangalan, at tinawag siyang Yang Shen. Sina Lin Yong at Chen Yuan ay orihinal na nag-aalala, ngunit ngayon ay nagulat sila nang makitang si Yang Xiaotian ay talagang nagtagumpay sa pag-unawa sa ikalimang batong espada. Hinawakan ni Chen Yuan ang kanyang puso at ngumiti kay Lin Yong, sa mga araw na ito, ang puso ko ay lalong naging marupok. Ito ay hindi isang pagmamalabas. Sa mga araw na ito, naiintindihan ni Yang Xiaotian ang stone sword, at nag-aalala siya na si Yang Xiaotian ay aatakihin ng sword energy. Ngumiti din si Lin Yong at sinabing, mukhang kailangan nating magsanay ng magic sa puso sa hinaharap. Nagtawanan ang dalawa. Ang ikalimang tibak na bato ay ang Sword of Wild Thunder. Makalipas ang isang oras, tinupad ni Yang Xiaotian ang inaasahan ng lahat at naunawaan niya ang ikalimang batong espada. Nang maglalakad na sina Lin Yong at Chen Yuan patungo kay Yang Xiaotian na mingiti sa kanilang mga mukha, nakita nila na si Yang Xiaotian ay talagang dumiretso patungo sa ika-6 na espadang bato. Si Lin Yong ay natigilan, si Chen Yuan ay natigilan. Si Cao Lu at iba pang mga guro at estudyante ay natigilan. Gusto niyang maunawaan ang ika-6 na espadang bato. May kinilig. Intindihin ang ika-6 na espadang bato. Talagang binalak ni Yang Xiaotian na maunawaan ang 3 espadang bato sa isang araw. Sa halip na 2. Tumingin sina Lin Yong at Chen Yuan kay Yang Xiaotian na naglalakad patungo sa ika-6 na espadang bato, ang kanilang mga isipan ay naghuhumindig. 3 espada sa isang araw. Itatala siya sa kasaysayan ng Sword Academy. Kung talagang nakakaintindi siya ng 3 espada sa isang araw, isa siyang Diyos. Sa pagtingin sa figure ni Yang Xiaotian, maraming mga mata ng mga estudyante ang sobrang panatiko. Marami sa kanila ang hindi nakakaintindi ng isang stone sword sa kanilang buhay, ngunit kung naiintindihan ni Yang Xiaotian ang 3 espada sa isang araw, ano pa kaya siya kundi isang Diyos? Lumapit si Yang Xiaotian sa ika-6 na espadang bato. Panatiko ang mga mata ng mga tao sa kanyang paligid, ngunit kalmado siya sa kanyang puso at hindi nagtagal ay isinubsob ang sarili sa mundo ng sword energy ng ika-6 na stone sword. Nang makitang sinimulang maunawaan ni Yang Xiaotian ang ika-6 na espadang bato, tumahimik ang orihinal na vibrating square. Ang mga puso ni Lin Yong at Chen Yuan ay tumibok ng hindi mapigilan. Sa sandaling ito, tila naging napakahaba. Napatingin ang lahat kay Yang Xiaotian. Biglang, ang pang-6 na espadang bato ay umugang, at isang sword energy ang bumulwak. Nang makita ang pag-spray ng enerhiya ng espada, ang orihinal na tahimik na parisukat ay biglang sumabog, at halos lahat ng mga guro at estudyante ay naghiyawan. Maging sina Lin Yong at Chen Yuan ay sumigaw sa tuwa. Tagumpay. Ang ika-6 na espadang bato, matagumpay ang pag-unawa. Nang makitang matagumpay na naunawaan ni Yang Xiaotian ang ika-6 na stone sword, ang mga guro at estudyante ng akademya ay tuwang-tuwa at tuwang-tuwa. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang 6, isang siyam, isang libro, isang bar. Kahit na hindi sila ang nakaintindi, sa sandaling ito, si Yang Xiaotian ang kaluwalhatian ng buong Divine Sword Academy. Si Yang Xiaotian ay nalubog sa Sword Energy World ng ika-6 na Stone Sword at hindi narinig ang mga tagay mula sa labas ng mundo. Sa oras na ito, ang mga pharmacist sa Pharmacist Hall ay natulala din sa patuloy na Sword Energy ng Divine Sword Academy,
kasama na si Lin Yuan. Ang batang ito, maiintindihan ba niya ang 7 espada sa isang araw? Matamlay na sabi ni Lin Yuan. Kahapon, basta-basta niyang binanggit na makikilala niya si Chen Changqing kung naiintindihan niya ang 10 espadang bato. Sa hindi inaasahan, ang munting lalaki na ito ay naudyukan na maunawaan ang ilang magkasunod na espada ngayon. Sinong mag-aakala na si Yang Xiaotian ay nagsisikap na intindihin ang Stone Sword ngayon para lang makilala si Chen Changqing? Para lang makuha ang lokasyon ng Divine Fire mula kay Chen Changqing. Nagulat, umiling si Lin Yuan. Kahit na alam niya ang lokasyon ng banal na apoy, walang sino man ang maaaring sumupil dito. Kahit na ang emperador ng Dragon Empire ay hindi kayang supilan ang banal na apoy, pati na si Yang Xiaotian. Hindi pa banggitin na ang malalakas na lalaki mula sa lahat ng panig ng Divine Sword City ay nagulat sa lakas ng espada ng Divine Sword Academy. Makalipas ang 1 oras, sa wakas ay naunawaan ni Yang Xiaotian ang ika-6 na espadang bato. Nang maunawaan ni Yang Xiaotian ang ika-6 na espadang bato at lumabas sa mundo ng mga espada, nagsaya ang buong parisukat. Yang Xiaotian, Yang Shen. Biglang tuwang-tuwa ang isang estudyante. Yang Shen, Yang Shen, Yang Shen. Lalong tuwang-tuwa ang mga estudyanteng sumigaw. Nang makita ang mga baliw at nasasabik na mga estudyante, maging sina Lin Yong at Chen Yuan ay nabigla. Si Yang Xiaotian, sa kabilang banda, ay lumakad patungo sa ika-7 Stone Sword na may kalmadong mukha. Nang makita si Yang Xiaotian na lumakad patungo sa ika-7 Stone Sword, ang mga taong orihinal na sumisigaw na tuwang-tuwa ay biglang tumigil, huminto sandali, at pagkatapos ay isang dumadagandong na Yang Shen ang muling tumunog. Ang boses ni Yang Shen ay parang kulog, umalangaw sa buong Sword Academy. Ang puso ni Yang Xiaotian ay kasing tahimik ng tubig, nakahiwalay sa labas ng mundo, at patuloy na nauunawaan ang ika-7 batong espada. Makalipas ang 1 oras, naintindihan ni Yang Xiaotian ang ika-8 batong espada. Pagkalipas ng 2 oras, sinimulang maunawaan ni Yang Xiaotian ang ika-10 espadang bato. Hanggat naiintindihan niya ang ika-10 espadang bato, makikita niya si Chen Changqing. Nakatayo sa harap ng ika-10 Stone Sword, si Yang Xiaotian ay mayroon lamang ika-10 Stone Sword sa kanyang mga mata. Lumipas ang oras. Makalipas ang 1 pang oras, sa wakas ay naunawaan na ni Yang Xiaotian ang ika-10 espadang bato, at ang eksena ay muling nalunod ng marahas na boses ni Yang Shen. Matapos maunawaan ang 10 espada, nakahinga ng maluwag si Yang Xiaotian, at hindi na nagpatuloy sa pag-unawa, ngunit naglakad patungo kina Lin Yong at Chen Yuan. Habang naglalakad si Yang Xiaotian patungo kina Lin Yong at Chen Yuan, niyakap ni Chen Yuan si Yang Xiaotian na may pananibik sa mukha, nasasakal sa tuwa, "Salamat, bata." Napakaswerte ng Divine Sword Academy na magkaroon ng estudyanteng tulad ni Yang Xiaotian. Sinabi ni Yang Xiaotian, "Din Chen, sinasakal mo ako ng mahigpit." Natamba ang lahat. Tuwang-tuwa si Chen Yuan kaya mabilis niyang binitawan si Yang Xiaotian, sa takot na saktan niya si Yang Xiaotian. "Din Lin, parang may panuntunan ng akademya na kung mauunawaan mo ang higit sa 10 espada, makikita mo ang 5 matatanda ng Sword Hall, tama ba?" Tanong ni Yang Xiaotian kay Lin Yong. Nagulat si Lin Yong, saka ngumiti at nagsabi, "Oo, dadalhin ka namin para makita ang 5 matatanda." Pagkatapos noon, dinala nila ni Chen Yuan si Yang Xiaotian sa loob ng patio. Ang panloob at panlabas na patio at ang panloob na patio ng Divine Sword Academy. Ang mga mag-aaral sa panlabas na patio ay maaaring maging mga mag-aaral sa loob ng patio pagkatapos sumailalim sa maraming pagsusulit. Sa pangkalahatan, ang mga maaaring pumasok at lumabas sa panloob na patio ay mga guro at estudyante ng panloob na patio ng akademya. Habang nasa daan, ang mga estudyante sa loob ng courtyard ay tumingin kay Yang Xiaotian na may komplikadong mga mukha. Sa panloob na patio, mayroong maraming mga sinaunang puno at maraming mga gusali, na nagpapalabas ng sinaunang kapaligiran ng panahon. Sa mga gusali, ang mga bakas ng mga espada ay makikita sa lahat ng dako, kabilang ang mga galaw ng espada, sword rune, at mga hiwan ng espada na naiwan ng lakas ng espada. Nakita ni Yang Xiaotian ang ilang matataas na estatwa. Ang 4 na taong ito ay ang pinakamahuhusay na master ng espada sa aming akademya. Ipinakilala ni Lin Yong ang mga estatwa kay Yang Xiaotian at sinabing, ang bawat isa sa kanila ay nakakaunawan ng 60 espadang bato. 60 espadang bato. Nagulat si Yang Xiaotian. Para sa mga mag-aaral ng akademya, ang kakayahang umintindi ng isang stone sword ay napakahusay, at ang 10 ay isang henyo na sa mundo. Ang 4 na taong ito ay talagang nakakaintindi ng 60. Hindi masama.
Ngumiti si Chen Yuan at sinabing, ang sinumang makakaunawa ng 60 espadang bato ay maaaring magpatayo ng kanyang estatwa para hanggan ng mga estudyante ng akademya. Ang taong ito ang pangalawang dekano ng ating akademya, si Lord Guo Jia. Itinuro niya ang isa sa mga estatwa at sinabi, na intindihan niya ang 77 espadang bato. Nagulat si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. 77 mga espadang bato. Tumingin si Lin Yong sa estatwa ni Guo Jia at may damdaming nagsabi, siya rin ang nakauunawa ng pinakamaraming espadang bato sa ating akademya. Ang may pinakamarami. Nangangahulugan iyon na walang makakaintindi sa lahat ng 100 espadang bato sa 100 Sword Square. I wonder kung ilang espada ang naintindihan ni Elder Chen Changqing. Biglang tanong ni Yang Xiaotian. Si Chen Changqing ay ngayon ang nangungunang master ng Divine Sword Academy. Si Yang Xiaotian ay napaka-curious kung gaano karaming mga espadang bato ang naintindihan niya. Naintindihan ni Elder Chen Changqing ang 57 espadang bato. Pagmamalaki ni Lin Yong. Sa daan-daang taon ng Divine Sword Academy, 4 na tao lang ang makakaintindi ng 60 Stone Sword. At naiintindihan ni Chen Changqing ang 57 Stone Swords, na nagpapakita kung gaano kataas ang kanyang swordsmanship. 57. Palihim na sabi ni Yang Xiaotian. Ibig sabihin may 3 espada pa. Sa oras na ito, ngumiti si Chen Yuan kay Yang Xiaotian at sinabi, gayunpaman, hanggat naiintindihan mo ang 30 espadang bato, maaari kang maging isang elder ng Sword Hall. Xiaotian, dapat kang magsikap. Ngumiti din si Lin Yong at sinabing, oo, kung maaari kang maging elder ng Sword Hall, ang iyong katayuan ay magiging kapantay ng dean, at maaari mong tangkilikin ang mga mapagkukunan na hindi matatamasa ng maraming estudyante ng Divine Sword Academy. Maaari mo ring basahin ang mga sikretong aklat sa itaas na palapag ng silid-aklatan kung gusto mo. Ang pinakamataas na palapag ng library ng akademya ay naglalaman ng maraming bihirang lihim na libro, na hindi bukas sa mga guro at estudyante ng akademya. Tanging sina Lin Yong at Chen Yuan lang ang maaaring umakyat doon. Siyempre, kung si Yang Xiaotian ay maaaring maging isang elder ng Sword Hall, malaya siyang makapasok at makalabas sa pinakamataas na palapag ng library. Tumango si Yang Xiaotian. Isang elder ng Sword Hall. Kung maaari talaga siyang maging elder ng Sword Hall ng Divine Sword Academy, mabuti rin iyon. Sa pagkakakilanlan ng isang elder ng Sword Hall ng Divine Sword Academy, magiging mas maginhawang kumilos, at sa hinaharap, kailangang gawin ni Hu Xing, Cheng Beibei, at iba pa ang etiquette ng isang elder kapag nakita nila siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Lin Yong at Chen Yuan si Yang Xiaotian sa Sword Hall. Ang Sword Hall ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng akademya. Ang buong Sword Hall, mula sa labas, ay mukhang isang bundok. Ang pasukan ay nasa paanan ng bundok. May makikita si Lin Yong sa 5 matatanda. Pagkarating, tumayo si Lin Yong sa pasukan at malakas na sinabi. Sa loob ng Sword Hall, si Chen Changqing at ang 5 pa ay nag-aaral ng sword formation. Bigla, narinig nila ang pagkagambala ni Lin Yong at medyo naiinip sila. Lalong nagalit si Hile at sinabing, kung may sasabihin ka, Terra. Mapait na ngumiti si Lin Yong, ngunit pamilyar din siya sa masamang ugali ni Elder Hile, kaya hindi siya nagalit. Inituwid niya ang kanyang boses at sinabing, may isang estudyante sa akademya na nakaintindi ng 10 espadang bato. Dinala siya ni Lin Yong upang makita ang 5 matatanda. Agad na huminto si Chen Changqing at ang 5 pa. Pagkalipas ng mga dekada, sa wakas ay may isa pang estudyante na nakaintindi ng 10 espadang bato. Sa loob ng bulwagan, gumaan ang tono ni Chen Changqing at nagtanong, sino bang estudyante ang nasa loob ng looban? Hindi isang inner courtyard student, pero freshman sa academy namin. Mabilis na sabi ni Lin Yong. Ano, freshman? Sabay-sabay na sabi ni Chen Changqing, Hile at ng iba pang 5. Halos sabay-sabay, 5 figure ang bumaril mula sa panloob na bulwagan na may nakakatakot na mga alon ng espada. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar. Naramdaman ni Yang Xiaotian ang isang flash sa harap ng kanyang mga mata, at 5 matandang lalaki ang lumitaw sa harap nila. 5 tao, 4 na lalaki at isang babae, lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian na may hindi kapani-paniwalang mga mata. Ibig mo bang sabihin na ang batang ito ay tumagal ng higit sa 1 buwan upang maunawaan ang 10 espadang bato? Tanong ni Chen Changqing kay Lin Yong. Ngayong bukas na ang paaralan sa loob ng mahigit 1 buwan, inisip ni Chen Changqing at ng iba pang 5 na inabot ng mahigit 1 buwan si Yang Xiaotian upang maunawaan ang 10 espadang bato. Mahigit 1 buwan, 10 espadang bato.
Ang bilis na ito ay nagulat kay Chen Changqing at sa iba pang 5. Inangkin ni Chen Changqing na walang kapantay sa swordsmanship, ngunit inabot siya ng 7 taon upang maunawaan ang 10 batong espada. Umiling si Lin Yong at sinabing, hindi, 4 na araw lang ang inabot ni Xiao Tian para maunawaan ang 10 espadang bato. 4 na araw. Sina Chen Changqing, Hile at ang iba pang 4 ay na-freeze na parang hinaypa ng matigas ng Nine Heavens Divine Thunder. Hindi, imposible. Nanginginig ang mga kamay ni Hile na parang na-stroke, 4 days. Sabi mo inabot siya ng 4 na araw. Bagamat alam nila na hindi magbibiro si Lin Yong tungkol dito, nakita pa rin ni Chen Changqing at ng iba pa na walang katotohanan ito. Anak, maaari mo bang ipakita sa amin ang 10 batong eskrimedor na naintindihan mo? Sabi ni Chen Changqing, nakatingin kay Yang Xiaotian, na kasing pinong jade. Pinilit niyang pakalmein ang sarili, ngunit hindi mapakali ang boses niya na ilang dekada ng mahinahon. Tumango si Yang Xiaotian, pumunta sa blangkong espasyo sa harap ng Sword Hall, at iniwagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay. Kaagad, ang lakas ng espada ay parang araw. Ginawa ni Yang Xiaotian ang Liang Sword Technique. Mula sa malayo, tila may araw na sumisikat at bumabagsak sa sobrang lakas ng espadang Yang. Nang makita ang Liang Sword Technique ni Yang Xiaotian, nagulat si Chen Changqing at ang 5 pa, Great Accomplishment Realm. Noong una, naisip nila na kahit na mauunawaan ni Yang Xiaotian ang Stone Sword, baguhan pa lang siya. Ngayon, ang Liang Sword Technique ni Yang Xiaotian ay nasa Great Accomplishment Realm. Maging sina Lin Yong at Chen Yuan ay nagulat. Hindi nila inaasahan na makakapag-practice si Yang Xiaotian ng Fiery Sun Sword skill hanggang sa Great Perfection Stage sa loob lamang ng ilang araw. Hindi nagtagal, natapos ni Yang Xiaotian ang pagsasanay ng Fiery Sun Sword skill at pagkatapos ay nagsimulang magsanay ng Cold Moon Sword skill. Biglang bumagsak ang mga snowflake mula sa langit. Sa gitna ng lakas ng espada, tila may malamig na buwan na nakasabit sa kalangitan. Si Chen Changqing at ang iba pa ay nagulat at hindi maintindihan. Ito ay ang Great Perfection Stage muli. Pagkatapos ng swordsmanship ng malamig na buwan, sinundan ang espada ng lupa. Si Yang Xiaotian ay tumalon at pumutol ng siya ay walang laman. Biglang lumitaw ang isang Qingtian sword gas. Ang sword gas ay dumaan, at ang langit at ang lupa ay nahati sa kalahati. Ito ay isang mahusay na kaharian muli. Kasunod nito, isa-isang ipinakita ni Yang Xiaotian ang Sword of Shengsheng at Sword of the Thunder. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ang lahat ng eksibisyon. Ang dahilan kung bakit napakahusay ni Chen Changqing, Hile, ay ang 7 hanay ng swordsmanship sa likod ni Yang Xiaotian ay hindi nakarating sa estado ng Docheng, ngunit sa tuktok lamang ng Xiaocheng. Sa oras na ito, sinabi ni Lin Yong, ang 7 set ng swordsmanship sa likod ay ngayon lang natanto. Chen Changqing, ang 5 tao ay natigilan. Ibig mong sabihin, napagtanto niya ang kabuuang 7 espadang bato ngayon. Shale ay nanginginig sa oras na ito. Oo, mula umaga hanggang sa kasalukuyan, napagtanto ko ang isang tibak na bato bawat oras. Nagsalita si Chen Yuan. Tumingin si Chen Changqing kay Yang Xiaotian sa harap niya na parang isang super monster. Tapos, excited ang 5. Kang Tianyu Mai Sword Academy. Sumigaw si Chen Changqing sa langit. No wonder excited siya. Bilang master ng Kendo, syempre, alam niya kung gaano kahalaga ang talento ng Kendo ng isang tao. Si Yang Xiaotian ay may isang key talent, na hindi maiiwasang maging pinakamataas na malakas na tao sa mundo. Sa oras na ito, nag-alinlangan si Lin Yong at sinabing, Senior Chen, dinadala namin si Xiaotian. Sa katunayan, gusto rin naming tulungan mo kaming makita ang martial arts ni Xiaotian. Oh! Narinig ni Chen Changqing na may post-word si Lin Yong, na nagsasabing, may problema ba sa martial arts ni Xiaotian? Oo. Tumango si Lin Yong, at pagkatapos ay sinabi ang sitwasyon ni Yang Xiaotian sa waan kay Chen Changqing. Nakinig ang 5 tao ni Chen Changqing at naghinala. Gayunpaman, lahat ng 5 tao ay hindi naniniwala na pangalawa ang martial arts ni Yang Xiaotian. Ang pangalawang antas ng martial arts ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong tono ng Kendo. Anak, tawagin mo akong Wan. Tinawanan ni Chen Changqing si Yang Xiaotian. Tumango si Yang Xiaotian. Ilabas ang kanyang martial arts. Biglang sumilay ang madilim na liwanag. Ang nakapalibot na langit at lupa ay parang heyuan. Ang kamangha-manghang kapangyarihan ay natangay mula sa basalt at sa itim na ahas. Kahit na ang ilang tao na si Chen Changqing ay nakadama ng matinding pressure at panginginig. Tumingin sina Lin Yong at Chen Yuan sa martial arts ni Yang Xiaotian. Nagulat sila.
Kung ikukumpara sa mahigit isang buwan na ang nakalipas, malaki ang pagbabago sa martial arts ni Yang Xiaotian, at nalaman nilang hindi na nakabalot ang itim na ahas sa shell ng pagong. Nahiwalay ito sa higanting pagong. Magkahiwalay. Intersection. Kambal na martial arts. Pinag-isipan ito ni Lin Yong at Chen Yuan, bulalas. Ang 5 tao ni Chen Changqing ay nasa Lin Yong, at ang pagsigaw ni Chen Yuan ay hindi narinig, at humakbang siya upang pagmasdan ang martial arts ni Yang Xiaotian. Habang tumitingin ang 5 tao, mas nagulat. Sa mahabang panahon, tumigil ang 5 tao. Kuya Chen, paano? Kinakabahang tanong ni Lin Yong. Nang makita ni Chen Changqing si Lin Yong, mukhang kinakabahan si Chen Yuan at tumawa, hindi mo kailangang mag-alala, hindi pangalawa ang martial arts ni Xiaotian. Pagkatapos ay sinabi niya, kung hindi ko hulaan na ito ay mali, ang kanyang higanteng pagong ay ang 11 antas. Underworld Black Sea God Turtle, ang kanyang itim na ahas ay isang ahas ng nangungunang 11 martial arts prison. Siya ang kambal na super martial arts. 11 antas ng martial arts, Black Sea God Turtle. Ang top 11 level martial arts, ang ahas ng kulungan. Kambal na super martial arts. Nang marinig ang resulta ni Chen Changqing, nagulat si Lin Yong at Chen Yuan sa buong katawan, at abnormal ang sorpresa. Kuya Chen, totoo ito. Naramdaman na lang ni Lin Yong na nahulog siya mula sa langit. Si Yang Xiaotian ay hindi lamang isang pangalawang antas na martial art, ngunit isa ring kambal na super martial arts. Isang 11 antas, isa ang pinakamataas na 11 antas. Excited din si Chen Yuan. Totoo naman. Nakita ni Chen Changqing sina Lin Yong at Chen Yuan na mukhang nagulat at tumawa, hindi lahat ng higanteng pagong at martial arts ay pangalawa, ngunit ang martial arts ng Black Sea God Turtle ay napakabihirang. Ngayon ang martial arts world, natatakot ako na maliit lang na henyo ang mayroon nito, normal lang na malaman mo. Naaalala ko higit sa 1,000 taon na ang nakalilipas, ang isang master ng kanyang martial arts ay ang Black Sea God Turtle. Gayunpaman, siya ay hindi mula sa Dragon Empire, siya ay isang master ng iba pang mga imperyo. Narinig ito ni Yang Xiaotian, ngunit ang kanyang mukha ay gaya ng dati. Dahil siya lang ang nakakaalam ng kanyang martial arts, hindi ang super martial arts ng 11 level, kundi ang Supreme Soul ng 14th level. Mula ngayon, si Xiaotian ay anak ng Sword Hall. Sinabi ni Chen Changqing kay Lin Yong, sinabi ni Chen Yuan, malaya siyang makapasok at makaalis sa Sword Hall sa hinaharap. Pagkatapos, ngumiti siya kay Yang Xiaotian, anak, kung mayroon ka sa hinaharap, kung mayroon ka sa hinaharap, mayroon ka sa hinaharap. Pumunta ka sa amin anumang oras, alam mo ba? Tumango si Yang Xiaotian at sinabing, Elder Chen, sa totoo lang, may itatanong ako sa iyo ngayon. Oh! Natigilan si Chen Changqing at ngumiti, hindi ko alam kung ano ang problema, basta alam ko, sasabihin ko sa iyo. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Nabalitaan ko na pinag-aralan mo ang apoy ng Shenwu. Siguro alam mo ba ang apoy? Tanong ni Yang Xiaotian. Isang aksidente. Noong una, inakala ng lahat na gustong itanong ni Yang Xiaotian ang eskrimador, ngunit hindi inaasahan na itatanong niya ang apoy. Nag-alinlangan si Chen Changqing at sinabi, alam ko kung saan ang isang uri ng apoy ng Diyos, ngunit ang lugar na iyon ay masyadong mapanganib. Pagkatapos ay sinabi niya sa focus ni Yang Xiaotian, mga bata, kahit na ang apoy ng Diyos ay hindi mahuhulaan, walang sinuman ang makakatalo sa apoy. Iwaksi mo pa rin ang ideyang ito. Napaungol si Yang Xiaotian, hindi ko alam kung paano sasabihin ni Chen Chen. Nang makitang tumanggi pa ring sumuko si Yang Xiaotian, nagmuni-muni si Chen Changqing at nagsabi, paano ito, kung mauunawaan mo ang 30 na espadang bato sa loob ng 1 buwan, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang banal na apoy. Kung mas naiintindihan mo ang tibak na bato, mas mahirap itong intindihin. Bagamat naiintindihan ni Yang Xiaotian ang 7 espadang bato sa loob ng 1 araw, hindi pa rin alam kung naiintindihan niya ang 30 na espadang bato sa loob ng 1 buwan. Hindi niya intensyon na ipahiya si Yang Xiaotian, ayaw lang niyang makipagsapalaran si Yang Xiaotian. Ang Divine Sword Academy sa wakas ay nakagawa ng gayong sword genius, at hindi niya gustong mamatay si Yang Xiaotian dahil dito. Okay, ito ay isang deal. Agad na sinabi ni Yang Xiaotian matapos itong marinig. Tumingin si Chen Changqing kay Yang Xiaotian, na mukhang may kumpiyansa sa harap niya, at hindi maiwasang magsisi. Masyado bang mahaba ang magsisi sa 1 buwan?
Paano kung talagang mauunawaan ng batang ito ang 30th Stone Sword sa loob ng isang buwan? Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sina Yang Xiaotian, Lin Yong, at Chen Yuan sa Sword Hall. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Xiaotian, ang balita na si Yang Xiaotian ay naging anak ng Sword Hall at nagkaroon ng kambal na Super Martial Souls ay mabilis na kumalat sa buong akademya. Matagal na natigilan si Hu Xing nang marinig niya ang balita, Twin Super Martial Souls. Oo, narinig ko na sa pagkakataong ito ay kinilala ito ni Elder Chen Changqing. Ang higanteng pagong martial soul ni Yang Xiaotian ay ang 11th level superior martial soul Black Sea Divine Turtle, at ang kanyang Black Snake martial soul ay may mas kakaibang pinanggalingan, ito ang pang-11 na antas ng pinakamataas na martial soul na Hell Snake. Sabi ni Cheng Beibei na may kakaibang emosyon. Si Hu Xing ay parang nawawalang kaluluwa pagkatapos marinig ito. Matagal na tumawag si Cheng Beibei ngunit walang sumasagot. Mabilis ding nakarating sa pandinig ni Su Li ng Shanghai Academy ang balita ng kambal na Super Martial Soul ni Yang Xiaotian. Si Su Li, na nagsasanay ng baliw at nangakong maghihiganti kay Yang Xiaotian sa susunod, ay natamba at naupo doon ng hindi gumagalaw pagkatapos marinig ito. Ang balita ng kambal na Super Martial Soul ni Yang Xiaotian ay mabilis ding nakarating sa pandinig ng lahat ng puwersa sa Shanghai Country. Sa wakas, kahit na ang alkalde ng Xingyu City na si Zhang Tian, ay alam ang balita. Nang malaman ni Zhang Tian na ang mga magulang ni Yang Xiaotian ay nakatira sa Xingyu City, agad niyang itinaas ang kanyang mga braso at sumigaw, "Bilis, maghanda ng isang mapagbigay na regalo para sa akin." Ang lahat ng malalaking pamilya sa Xingyu City na nakaalam ng balita ay nagmamadali ring humiling sa mga tao na maghanda ng mga masaganang regalo. Maging ang mga lungsod sa paligid ng Xingyu City, maraming pamilya din ang dumagsa sa Xingyu City, para lang batiin ang mga magulang ni Yang Xiaotian, sina Yang Chao at Huang Ying. Kaninang umaga, kakagising lang ni Yang Chao at nakita niya ang kanyang nasasakupan na si Sun Hua na tuwang-tuwa na tumatakbo, sumisigaw ng malakas, "Second Master, nandito na ang mayor at sinabing gusto kanyang makita." "Anong pinagsasabi mo? Pupunta sa akin ang Panginoon ng lungsod." Tumingin si Yang Chao kay Sun Hua, na nasa sabik, sa pag-aakalang mali ang narinig niya. Dati, nasa satin business siya ng Yang Jazuang. Mahirap makakita ng maliit na kasambahay sa ilalim ng pangunahing bahay ng lungsod. Ngayon, halika upang makita ang iyong sarili. Oo, ito ay ang Panginoon ng lungsod, ito ay totoo. Tuwang-tuwa si Sun Hua, nagdala ng maraming kahon ang may-ari ng lungsod, at paparating na. Maraming kahon ng regalo. Lalong naghinala sina Yang Chao at Huang Ying. Nang si Yang Chao, si Huang Ying ay lumabas ng bahay at nakita ang isang eksena sa kanyang harapan, siya ay natigilan. Nakita ko na ang Xingyu City ay nagtaguyod na si Tianjing ay namumuno sa isang grupo ng mga gwardya, at bawat gwardya ay may isang kahon ng mga regalo. Natatakot ako na mayroong 12-12 ng mga kahon. Nanatili sina Yang Chao at Huang Ying. Sa oras na ito, naiintindihan nila kung ano ang ibig sabihin ng maraming kahon ng Sun Hua. Ang mga kapatid na si Yang Chao, sa Zhang Tian, ay bumisita, at tiningnan ang kasalanan. Nakita ni Zhang Tian si Yang Chao at si Huang Ying ay lumabas, at mabilis na niyakap ang kanyang suntok na may ngiti, napakasigla. Nakikinig sa masigasig na pagtawag ni Zhang Tian sa kanyang kapatid, si Yang Chao ay nambobola at nagmamadaling binati siya. May hawak na boxing, ang master ng lungsod, "Ikaw ay malugod, I wonder what you." Hindi niya talaga maintindihan kung bakit binisita siya ni Zhang Tian tangtang Xingyu City Lord, at nagdala siya ng napakaraming regalo. Nang magsasalita na sana si Zhang Tian, biglang may dumating na team sa di kalayuan. Ito ang mga Panginoon ng pamilyang Yao ng Xingyu City. Ang pinuno ng pamilyang Yao na si Yao Ping ay pinangunahan ng koponan. Sa likod ni Yao Ping, siya ang lahat ng matatanda ng pamilyang Yao. Kinokontrol ni Yao Ping ang laki ng Xingyu City, at mayroong 12 ng mga kahon na may mga regalo. Pinamunuan ni Yao Ping ang pamilya Yao na pumunta sa mga kapatid ni Yang Chao. Ngumiti din si Yao Ping sa kanya mula sa malayo. Kung ikukumpara kay Zhang Tian, si Yao Ping ay mas naging masigasig, na may paggalang sa kanyang ngiti. Sa Xingyu City, kung ang pag-uusapan ay ang pagkakakilanlan at katayuan, si Yao Ping ay mas mataas kaysa kay Yang Ming sa Yang Jazuang. Karaniwan, nakikita ni Shenlong ang kanyang ulo, ngunit ngayon, tulad ni Zhang Tian, pinangungunahan niya ang lahat sa Hishi at Yang Chao. Sa sandaling ito, nakita ko ang ilang mga koponan na dumarating ng sabay-sabay. Lahat sila ay may-ari ng pamilya ng Xingyu City, at ang katayuan ng bawat tao ay hindi mas mahina kaysa kay Yao Ping. Sa huli, pinangunahan din ng Wen Jingyi ng Fengyan Commercial Bank ang karamihan.
Sa pagtatapos ng pag-iisip ni Yang Chao, biglang may sumigaw, dumating ang may-ari ng Dingfeng City upang bigyan ng pagbati ang mga kapatid ni Yang Chao. Nanatili sina Yang Chao, Huang Ying at iba pa. Dingfeng City. Ito ay isa sa mga lungsod sa paligid ng Xingyu City. Ngunit ang Dingfeng City ay mas malaki pa sa Xingyu City. Ngayon maging ang Panginoon ng Dingfeng City ay narito. Dumating ang master ng Heifeng City upang bigyan ng pagbati ang mga kapatid ni Yang Chao. Biglang may sumigaw na naman. Ang Heifeng City ay isa rin sa mga lungsod sa paligid ng Xingyu City. Pinamumunuan ng Heaven and Earth Janman Master ang kanyang ulo upang bigyan ng pagbati ang mga kapatid ni Yang Chao. Sa oras na ito, may isang boses na sumisigaw. Narinig ito ng lahat, nagkakagulo. Bagamat ang Tian Di Janman ay hindi isang superpower ng Shanghai Kingdom, isa rin itong first class na gate ng Shanghai Kingdom. Ang may-ari ay isang malakas na hari. Ngayon, maging ang hari ng Wu ay dumating na kay Yang Chao. Kasunod nito, ang isang may-ari ng lungsod, isa-isa, isa-isa, at isa-isa, isa-isa. Nang walang dumating, tiningnan ni Yang Chao ang mga Reg Along na ipon sa kanyang harapan, at hindi maiwasang magtanong, lahat, pumunta kayo para magbigay ng pagbati sa kaligayahan, hindi ko alam kung anong uri ng kagalakan. Sa oras na ito, gustong pumasok ni Yang Ming at Yang Hai sa Xingyu City dahil gusto nilang bumili ng mga bagay, ngunit nang pumasok ang dalawa sa Xingyu City, nalaman nilang iba ang Xingyu City sa nakaraan. Ano ang isang mahusay na kapistahan ay karaniwan, hindi ko maiwasang ma-curious. Na-curious ang dalawa at tinanong ang mga dumadaan kung ano ang nangyari. Hindi ko alam. Kaninang maaga, ang aming mga pangunahing tao sa Xingyu City, Dingfeng City, at ang mga pangunahing lungsod sa Heifeng City ay mayroon ding lahat ng pamilya sa paligid nila. Essence. Yang Chao, matanda na. Naghinala sina Yang Ming at Yang Hai. Pareho ba ito ng pangalan? Bakit dapat magbigay ng kagalakan sa pagbati kay Yang Chao ang pangunahing punong lungsod at mga pangunahing pamilya? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Hai. Narinig ko na si Yang Xiaotian, ang panganay na anak ni Yang Chao, ay isang kambal na super martial arts. Tuwang-tuwa ang mga dumadaan. Ano, Yang Xiaotian, kambal na super martial arts. Yang Ming, Yang Hai ay tinamaan ng kidlat. Imposible ito. Biglang sumigaw si Yang Hai, tuwang-tuwa, paano naging kambal na super martial arts ang basura ni Yang Xiaotian? Mga dumaraan sa pagkakita kay Yang Hai na tuwang-tuwa, medyo nagulat, na nagpapaliwanag, narinig ko na iyon ang kaluluwa ng martial arts ng pagtatasa ni Yang Xiaotian para kay Yang Xiaotian. Grade Super Wuzhuma. Hindi lamang iyon, ang talento ng kendo ni Yang Xiaotian ay walang kapantay, at ang Stone Sword ng Sword Academy ay walang mga estudyante na napagtanto sa loob ng maraming taon, ngunit si Yang Xiaotian ay isang araw upang mapagtanto ang 7 Stone Sword. Ayan, ginulat niya ang 5 matatanda ng Sword College. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ngayon, siya ay pinangalan ng anak ng bulwagan ng espada. Itong Yang Xiaotian, nakakainip. Maraming tao ang nagsasabi na malapit na siyang maging unang master ng ating Shanghai Kingdom. Sabi ng mga dumadaan. Narinig ni Yang Ming at Yang Hai ang kanilang iniisip. Dahil dito, hindi narinig ng 2 tao ang sinabi ng dumaan. Ang unang master ng Shanghai Kingdom. Intersection. Napagtanto ko ang 7 espadang bato sa isang araw. Twin Grade 11 Super Martial Arts. Tila nakatayo doon ang 2 na parang nawalan ng kaluluwa, at hindi sila kumikibo ng matagal. Sa oras na ito, sinabi rin ng alkalde ng Xingyu City, Zhang Tian at iba pa kay Yang Chao ang sitwasyon ni Yang Xiaotian. Pagkatapos pakinggan ito, sina Yang Chao at Huang Ying ay parang nasa isang panaginip. Yinger, ang anak natin, si Xiaotian, may kambal siyang super martial spirit. Biglang napaluha si Yang Chao at tuwang-tuwa na umiyak, may mga mata ang Diyos. Ang anak ko, si Yang Chao, ay may kambal na super martial spirit. Hindi siya pangalawang antas na higanteng pagong na martial spirit. Napaiyak din si Huang Ying. Masaya sila, masaya para sa kanilang anak at para sa kanila. Pagkatapos ng isang gabi ng pagsasanay, muling dumating si Yang Xiaotian sa Academy Book Pavilion, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya ipinagpalit ang likas na lihim na aklat, ngunit ibinalik ang lihim na aklat. Hindi nagmamadali si Yang Xiaotian na maunawaan ang Stone Sword, ngunit nanatili sa pavilion ng libro upang tingnan ang iba pang likas na nangungunang martial arts.
Napakahirap na baguhin ang isang lihim na libro sa bawat oras, kaya nagpasya siyang basahin ang lahat ng likas na nangungunang martial arts na ito ng sabay-sabay, kabisaduhin ang mga ito, at bumalik sa pagsasanay muli. Sa loob ng 2 magkasunod na araw, nanatili siyang Xiaotian sa silid-aklatan. Pagkaraan ng 2 araw, sa wakas ay natapos na niyang basahin ang lahat ng halos 100 top-level na likas na martial arts sa library. Pagkatapos basahin, naupo siyang Xiaotian na naka-cross-legged sa lupa, pumikit at inalala ang lahat ng top-level na likas na martial arts na nabasa niya sa nakalipas na 2 araw, at sinanay ang top-level na likas na martial arts na ito sa kanyang isipan. Matapos matiyak na lubos niyang naunawaan ang mga ito, umalis siyang Xiaotian sa silid-aklatan at nagsimulang magtungo sa 100 Sword Square. Sa pagkakataong ito, gusto niyang maunawaan ng paisa-isa ang ika-30 na espadang bato. Pagkatapos ay nakuha niya ang lokasyon ng banal na apoy mula kay Chen Changqing.